Noon, may isang binatilyong nagngangalang Apolinario de la Cruz. Isang araw, pumunta siya sa seminaryo upang magpresenta bilang isang praile. Ngunit hindi siya pinayagan ng mga Espanyol. Bakit? Dahil siya ay isang Indio lamang. Matapos mamatay si Hermano Pule, hinati-hati ang kanyang katawan ng pamahalaang Espanyol. Inilagay nila ang pugot na ulo kung saan makikita ito ng lahat upang wala ng Indyong tutulad pa sa kanya. Mahigit 3 taon na mula nang sakupin ng mga Kastilang konkistador at misyonaryong Katoliko ang Pilipinas. Nagmistulang batas ang kanilang mga salita na sinunod ng buong kapuluan. Ang sino mang sumuway ay mahigit na pinapahirapan at pinapatay, at isa na rito ang 3 paring gumborsa. At dito na nagsimula ang 1872 Cavite Mutiny. May suporta ng mga obispo, ilalaban ba ito sa mga martir? Pati dito sa Manila, kinakailangan na mabasa ito bago nakarating sa islas. Pedro, paano ang mga pumalit na balita ng mga prayle? Nakalaban ako ng Espanya, isang rebelde. Ang susunod na Hermanong Pule, mga bisit sila. Don Pedro, di ka ba natatakot sa kanila? Bakit naman ako matatakot na magsabi ng totoo? Ang totoong pura Clares na tubong Pilipinas ay may kakayahan, matingkad, malinis, at higit sa lahat, malapit sa tubig isla. Los Filipinos, ang salita na ibinigay ni Don Pedro kay Burgos. Ngunit si Don Pedro ay namatay noong 1863 dahil sa lindol na naganap sa Manila Cathedral. Mag-ingat sa ating mga kilos at pananalita sa harap ng ating mga kababayang Pilipino sapagkat ang mga paring Espanyol ay tayo ang pinag-iinitan. Oo nga, lalong-lalo ka na, Father Burgos. Bakit naman tayo pinag-initan? Wala naman tayong ginagawa kundi tumulong at magserbisyo sa ating kapwa at sa ating Panginoon. Tanggalin ang lahat ng problema ng mga sundalong Pilipino. Paglingkurin mo sila ng lubos upang lumawak ang ating mga sasakupan. Singilin mo sila ng mga buwis at pala. Siguraduhin malaki ang populasyon ng mga taong magsisilbi sa puloy serbisyo. Magpadala ka na ng mga tauhan sa konstruksyon ng barkong baylon. Magpadala ka ng mga tauhan para sa produksyon ng tabako. At siguraduhin mo sa maraming kabataan ang nanililbihan para sa puloy serbisyo. Ayon kay Izquierdo, ang mga sundalong Kastila na lamang ang hindi kailangan magbayad ng buwis. Ibig sabihin, ang mga tubong Pilipinas na lamang ang kailangan ng magbayad, tulad ng mga ordinaryong mamamayan. At hindi lang yun, obligado na rin ang mga sundalong tubong Pilipinas na sa pilitang magtrabaho. Marami na dito ang nagrereklamo sa kung paanong paraan sila makakaipon dahil ang perang nakukuha nila ay binabayad pa nila sa kanilang mga buwis. At dumating na nga ang araw ng pag-aalsa ng mga mayayamang Pilipinong negosyante. Subalit sila ay hindi nagtagumpay at maraming nasawing Pilipinong Indio sa pangyayaring iyon. Musobra na sila, pati ang ating mga buwis ay pilit nilang itinataas. Pati ang ating mga pribilehiyo ay pwersa nilang inaalis sa atin, lalo na ang mga kalupitang ginawa nila sa 3 pare na gumborsa. Kung gayon, lalaban tayo para sa ating karapatan. Sugod! Si Fernando Lamadrid ang namuno sa pag-aalsang naganap. Maraming namatay at nasugatan, may mga nahuli, at si Lamadrid ay binaril. Saan ka naman pupunta, Tono? Pupunta kami sa Maynila. Huwag mo kaming iwan dito sa Cavite.
Nalaman nila na tayo ang pasimuno sa pag-aaklas na naganap. Huwag na huwag kang magsasalita, naintindihan mo? Putang ina. Anong ginagawa niyo? Wala akong ginagawang masama. Anong gagawin niyo sa akin? Wala akong kasalanan. Padre, tawan niyo ako. Mabuti naman, nararapat lamang na madakip ang mga paring iyon. Nararapat lamang ilagay ang tatlong paring iyon sa rapat na lugar. Sila ay nagmamarunong na at hindi na alam kung saan lang sila. Pebrero 15, 1872. Hinatulan ng kolonyal na otoridad ng Espanya ang tatlong martir na sina Jose Burgos, Mariano Gomez at Jacinto Zamora ng kamatayan sa pamamagitan ng garote sa Bagong Bayan, Pilipinas at kinasuhan ng pagtataksil, sedisyon at subversyon. Diyos na ang bahala sa kanila. Wala kaming kasalanan. Inosente kami. Bakit kailangan kaming mamatay ng ganito? Inosente sila. Wala silang kasalanan! Isa lamang sa mga instrumento ng Panginoon Diyos upang magising ang diwa at puso ng aking mga kababayan at higit sa lahat ang diwan at puso ng mga kabataan. Katulad nila ako'y isang bata din lamang, ngunit maaga akong namulat dahil sa aking mga nakita at narinig. Isa na lamang dito ang pag-aalsa ng Cavite at ang pagkamatay ng tatlong pari na Gamborsa. Nag-iwan ang pagkamatay ng Gumborza ng mapait na damdamin sa maraming mga Pilipino, lalo na kay Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Inihandog ni Rizal ang kanyang nobelang El Filibusterismo para magsilbing alaala sa tatlong paring ito.